Nitong mga nakaraang araw, ang dami pong balita na kumakalat dito sa YouTube na sobrang daming channels ang na-demonetize, nagkaroon ng limited ads, or sabihin natin na nawala na po ng tuluyan sa YouTube Partner Program. At may mga nagtatanong sa akin na DJ, baka AI ang dahilan. So baka bawal sa YouTube ang AI. DJ, pwede ba sa YouTube ang AI? Baka naman pwede mong ipaliwanag sa amin kung pwede ba or hindi. So guys, sobrang complicated ng topic na to, especially walang specific rules ang YouTube pagdating sa paggamit ng AI. But dumadating sa point na even though ginagawa natin yung tama, ine-edit naman natin ng maayos yung video natin, but still napaplug pa rin yung ating mga videos as AI generated videos or inauthentic content. So that's why sa vlog na to guys, i-discuss ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa inyo yung mga bagay na dapat nyo i-consider, lalo na kung kayo po ay isang content creator na talagang mahilig gumamit ng mga AI application, okay? So dito sa YouTube guys, para sa akin na based on my experience, mas nagpo-focus sila na alisin yung mga channels na gumagawa ng mass-produced videos, yung merong spammy automation, okay, yung merong inauthentic content, reuse and repetitive videos. Kasi nitong mga nakaraang taon guys, talagang medyo mainit ang YouTube sa mga ganitong klaseng channels, lalo na napapansin nila na wala masyadong effort yung creator. No, biruin nyo, nakakapag-produce sila ng sobrang daming videos and talagang malalaman at malalaman din naman talaga ni YouTube kung yung mga videos na pinoproduce nila talagang repetitive or hindi. No, dun pa lang sa pag-produce nila ng sobrang daming videos, alam na agad ni YouTube yan kung sila ay pwede magkaroon ng violation dun sa tinatawag natin na mass-produce videos. Okay? So, dun sa mga nagtatanong, DJ, pwede pa ba kami gumamit ng AI? So, ang sagot dyan guys, yes, pwede pa naman. Okay? Pagdating po sa AI voice, pwede. AI editing, pwede pa rin po. Yung AI thumbnails, scripts, lahat po yan pwede, no? Yung images, videos, and of course, yung mga kaibigan natin na may mga faceless channels, ayan. So, pwede po yan. Pero lagi niyong tatandaan, may mga dapat tayong i-consider. No, number one, yung originality, dapat hindi mawawala. Okay, yung human input, pag sinabing human input, yung parang editing natin, dapat hindi lahat iaasa natin sa AI. Miski yung sariling editing, yung pag-transform natin ng videos, guys, dapat hindi po yan mawawala para still ma-recognize ni YouTube na original pa rin yung mga videos natin. Okay? And guys, yung commentary ito, no? So, minsan may mga content creators na sa sobrang katamaran, pati yung commentary inaasa na rin sa AI, which is ayaw na ayaw po ni YouTube yon. Lalo na nga at ang gusto nga po ng YouTube ngayon talagang mag-effort yung every content creators na bago, especially this year 2026. Okay? So, yung storytelling, make sure meron educational value. So, hindi lang tayo basta gumagawa ng shorts, ng videos, para lang may upload, para lang patasin yung revenue natin. So, syempre, tinitignan din po ni YouTube kung yung every videos na ina-upload natin, every shorts na ina-upload natin, ay meron bang sense or meron pa ring value sa mata ng mga viewers natin, ano? So, editing effort, yun guys, talaga yung wag mawawala. At for sure, yung iba, magtatanong pa rin sa akin, DJ, gusto namin yung specific, yung dapat talaga naming sundin. Alam nyo guys, bilang isang content creator na nagbibigay ng tips, no? Walang specific tip na pagka sinunod nyo kami, magiging safe kayo doon sa bagay na yon, doon sa violation na yon. Lagi nyong tatandaan guys, yung mga tips na binibigay namin sa inyo is dapat nyong i-consider. So kayo yung titimbang nun, no? Yung tipong kukuha kayo ng idea sa amin, but at the end of the day, kayo po yung parang titimpla kung paano nyo gagawin yung content nyo. Kasi madami mga viewers namin ang umaasa sa aming mga advice, but uulitin ko sa inyo guys, hindi kami perfecto na content creators. Hindi kami perfectong YouTubers na nagbibigay ng tips. Alam ko may mga tips kami na binibigay na pwedeng effective sa inyo. May mga tips naman na pag sinusunod nyo kami, may time na hindi effective. So yun yung ibig ko sabihin sa inyo guys, na dapat at the end of the day, marunong kayong tumimpla or tumimbang kung ano yung mga susundin nyo sa amin o hindi. So that's why yung mga binabanggit ko sa inyo about doon sa AI, yung mga dapat nyo i-consider guys, pwede nyo sundin, pwedeng hindi rin. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform.
To get a huge discount, use the KoKoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the KoKoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDP today. Sobrang delikado based on YouTube, no? So madalas ma-demonetize yung mga channels na merong ganito. Ayan, so fully automated channel. So pag sinabing fully automated channels, as in hindi na siya kinokontrol ng tao, yung content creation parang inaasa na lang natin talaga sa mga automated system na meron tayo. Or inaasa na lang po talaga natin sa technology. As in, wala ng human input, ano? So, yung copy-paste na AI videos, bawal na bawal po yan. From the word copy-paste, meaning hindi sa'yo nanggaling yung video na yon. Okay? So, templated shorts, farms, ayan. So, parang nagpo-produce lang tayo ng mga short videos but still more on templates, AI-generated images na kinocompile lang natin para makapag-produce tayo ng madaming shorts video. Okay? So yung AI slideshow spam, ayan, sobrang delikado. Madalas, no, na nade-demonetize yung mga ganitong content creators na may ganitong content. Okay? So Reddit story with generic gameplay, ayan, so bawal na rin po. Same format every upload, no? So ulitin ko guys, yung mga binanggit ko, yung mga delikado. No, hindi siya guaranteed na made-demonetize, but katulad nung sinabi ko, paalala ko lang po sa inyo ito kung susundin nyo or hindi. Okay? So, videos na halatang generated in bulk. So, pag sinabing in bulk, yung madamihan. So, wala siyang pinagkaiba dun sa mass-produced videos. So, sobrang delikado niyan guys. Wag na wag nyong gagawin. Okay? So, ito naman guys, yung official statement ng YouTube. Ano, AI content can still monetize. Okay? If it follows monetization policies and is clearly original. Ayan. So may bago ring focus ngayon, especially guys sa human value. So lagi natin naririnig yung human value, human input. So DJ, paano ba natin ito ipapaliwanag, no? So me guys, personally as a content creator, yung mga viewers natin na nanonood sa mga videos natin is parang gustong iparamdam ni YouTube sa mga viewers natin na yung mga pinapanoorin natin make sure na may value na binibigay sa kanila kasi madaming mga videos, madaming mga shorts dito sa YouTube na yes, pinapanood natin for the sake na para may malaman tayo, para may entertain tayo, but at the end of the day, no, so hindi naman lahat meron tinatawag na human value, which is ang makakagawa lang to or ang makakagawa lang po nito is yung mga content creators talaga na alam niyo, nagpapasaya ng tunay, gumagawa ng content ng tunay na talagang sila yung nandun sa camera. No? So, dapat nandun pa rin po yung tinatawag na human value at the end of the day. Okay? And authenticity, number 1 sa YouTube yan. Kung gusto nyo maging safe yung channel nyo, kung gusto nyo hindi kayo maging delikado ngayong taon, especially mga channels na pinaghirapan nyo. So, number 1 guys, authenticity. No? Be original. No, so yung transformation, so madaming definition ito guys. May mga contents kasi na hindi naman talaga sa atin at may mga content creators na mahilig gumawa nito. Yung iba, ligtas, yung iba naman hindi. So yung nandito sa side na to, yung safe. Sila yung mga content creators na naglalagay ng sobrang laking effort pagdating sa editing, tinatransform nila yung video na yon kahit hindi sa kanila into another content. Unlike dito sa isang content creator na masyadong low effort, hindi masyadong ini-edit, so that's why yung ending na de-demonetize or hindi natatanggap, no, especially sa monetization. So sayang. Okay? So disclosure for synthetic altered content. Ayan. So maraming creators sa Reddit, ayan sabi dito, no? So creator community ang nagsasabing mas aggressive na ngayon ang manual review at detection system laban sa AI slow. Kasi dito sa YouTube guys, is may mga reviewer tayo, especially dun sa mga contents na ginagawa natin. Okay?
hindi lang mga human reviewers. So automatically may mga nagre-review na din po na digital, as in nalalaman po agad ng detection system ng YouTube kung yung mga contents ba natin ay pure AI generated, hindi ba nilagyan ng effort or talagang hindi ba siya inedit ng tao. So nalalaman na po yan ng YouTube. And bukod pa dun guys, yung human reviewer, especially sa monetization, lalo na sobrang higpit na po ni YouTube pagdating sa pagtanggap sa mga channels for YouTube Partner Program. So kaya dapat guys, mag-iingat pa rin po tayo, lalo na aggressive ang YouTube sa mga ganitong klaseng content creators. Okay? So, kung gusto nyo po ng medyo safe yung kalagyan ng inyong mga channel, so mag-focus kayo sa mga bagay na babanggitin. So, AI-assisted documentary. Ayan, isa. AI voice pero sariling script and research. So, katulad ng sinabi ko guys, as long as may human effort, may human input, so tatanggapin pa rin po yan ni YouTube pagdating sa monetization. Educational explainers with editing and commentary. Katulad nung sinabi natin, proper editing, proper commentary na galing sa iyo mismo. No, hindi natin inaasa sa mga AI-generated applications or alam niyo yon, yung mga scripts, yung mga images, mga videos. Dapat hanggat maaari guys, meron pa rin tayong effort. Hindi natin lahat iasa sa mga AI applications or technology. AI visuals and original storytelling. So more on originality pa rin guys, more on human input. So yun po talaga yung focus ni YouTube sa mga content creators na bago ngayon, na wag kayo 100% umasa sa AI, no? So dapat mag-effort pa rin tayo, yung human editing dapat na andon, even though yung technology natin is sobrang advanced na. So dapat wag pa rin mawawala yung ating effort as a YouTuber and content creator. Ayan. So yung mga high risk naman guys, ito mag-ingat kayo dito, no? So auto-generated motivational quotes, no? So ang daming lumalaganap sa YouTube na ganito, na yung channel na ginawa nila dedicated sa mga motivational contents or motivational quotes, but still hindi pa rin naman nila ine-edit ng maayos yung kahit nga templates lang yung background ng video. So nade-detect pa rin siya ni YouTube, no? So that's why hindi pa rin siya nagiging safe. Yung TikTok clip farms, pag sinabing TikTok clip farms, yung mga content creators na kumukuha ng mga videos from TikTok and then kino-compile lang nila para makapag-produce lang ng revenue sa kanilang mga channels na sabihin natin monetize na, which is hindi rin po yun pwede. So I mean high risk, no? So hindi natin masasabi na hindi pwede, pero nasa high risk na siya. So AI news na recycle lang. So pag sinabing recycle lang, is kumbaga may binago ka ng konti, may binago ka dun sa text, nilagyan mo lang ng subtitle, but at the end of the day, is hindi mo naman talaga inedit ng 100%. So top 10 na stock clips, generic videos. Ayan, so yung mga top 10 guys, may mga channels na nakakalusot dito, may mga channels naman na hindi. So nakadepende pa rin po yun sa proper editing na gagawin nyo, kung paano nyo i-construct yung pacing ng videos nyo. Okay? So biruin nyo, 100 uploads per month na pare-parehas yung template. So dun pa lang, pwedeng magkaroon na agad ng sign or madetect agad ni YouTube na yung channel na meron tayo is lumalabag, especially dun sa mga mass-produced video. Diba? So bawal na bawal yan guys, or nasa high risk na siya. So guys, kung ako yung tatanungin nyo kung ano yung conclusion ko sa vlog na to, na hindi naman maiiwasan na umadvance yung technology natin, kasi habang lumilipas yung taon is alam natin na nagiging high-tech na po. Hindi lang po yung mga gamit natin like yung cellphones, mga cameras na meron tayo, yung mga kagamitan natin sa mundong ito, but syempre yung social media, yung technology, yung mga apps na ginagamit natin, talagang nag-a-advance yan, no? Kumbaga talagang huma-high-tech na tayo. And inaalagaan pa rin po ni YouTube talaga yung pagiging authentic natin as a content creator, yung authenticity ng mga videos natin. Hindi porke naglagay siya ng barrier or sabihin natin pumayag siya na gawin natin yung ganitong klaseng content, isaabusuhin natin, no? Like yung paggamit ng mga AI applications, AI platforms na dedicated, no, para tulungan tayo, hindi para abusuhin yung mga videos na gine-generate natin, no, dito sa YouTube. Kaya ang may advice ko lang sa inyo guys, kung gusto nyo po talaga na maging safe kayo dito sa YouTube, pag-isipan yung mabuti. Bago kayo magsimula or bago kayo gumawa ng channel na dedicated sa AI videos,
no? Make sure na dapat handa kayo sa consequences kung hindi nyo i-consider yung mga bagay na nabanggit natin sa vlog na to. Kasi at the end of the day, si YouTube lang po yung tunay na nakakaalam kung ano nga ba yung papayagan niya or hindi. Kasi kung itatanong niyo po sa amin, bilang isang content creator na nagbibigay ng tips, katulad po ng sinabi ko kanina guys, hindi kami perfecto. Nandito kami para gabayan kayo, para bigyan kayo ng advice kung nangangailangan kayo dito sa YouTube. But at the end of the day, si YouTube lang po yung nakakaalam 100% kung ano yung hindi pwede sa papayagan niya. Especially sa mga content creators na nakapokus sa AI ngayon. So that's why ako guys, I wish you all the best and sana maging safe yan channel nyo. Kung medyo lumalaki na po yung channel nyo, congratulations. And kung kayo man po ay may violation, hopefully maayos nyo pa yan. At hindi pa naman huli ang lahat guys, kasi dito sa YouTube, as long as okay naman yung Google accounts nyo, hindi naman kayo permanently na talagang sabihin natin, pinagbabawalan ng YouTube na gumawa ng channel is pwede pa rin naman kayong gumawa ng madaming channels dito. Ang ano lang sa akin guys, para sa akin yung personal advice ko sa inyo is huwag nyong isugal, no? So, yung risk na ite-take natin as a content creator, kung hanggang saan lang yung skill na kaya natin, dun lang tayo. No? So, for example ako guys, hindi ako technically na sobrang galing ko sa editing. Kung mapapansin nyo, more on explanation ako sa videos, konting pakita ng mga slideshows, ng mga effects. Pero hindi talaga ako ganun guys, sobrang galing pagdating sa editing. Kasi alam ko na hanggang dun lang yung skill ko. Pero, hindi yung nagiging hadlang para pigilan tayo na mag-aral ng iba't ibang ways paano ba natin mapapanatili yung pagiging authentic natin dito sa YouTube. Kasi dito sa YouTube guys, lagi nyong tatandaan na yun po yung pinakamahalaga para po magtagal kayo dito. And kung sa tingin nyo guys, nagustuhan nyo po yung vlog natin for today at madami po kayong natutunan, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa mga solid viewers ng ating channel. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyo sa mga laging nag-aabang ng vlogs natin daily or weekly. Ayan, and of course guys, mega love shoutout po pala sa ating mga DJMA exclusive members na nagpa-member last month and this month. And bilang perks guys, ipineplex po natin sila every end of our video at meron po tayong tinatawag na monthly community post na kung saan monthly ipineplex natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers at bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, meron akong iiwan na isang video and of course, DJMA YouTube Tips playlist na for sure makakatulong sa inyo as a new content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.